Lahat tayo ay may mga kalakasan at meron ding kahinaan. Ngunit ang ilang mga pag-uugali ay maaaring magpatingkad sa isang tao sa negatibong paraan. Lalo na pagdating sa mga relasyon at personal growth. Ang isang low quality na tao o mababang kalidad na tao ay hindi ito tungkol sa itsura niya o katayuan niya sa buhay. Ito ay tungkol sa mga aksyon niya at kung paano siya mag-isip. May mga pag-uugali na maaaring magtulak sa mga tao palayo. May mga pag-uugali ring sobrang toxic na pati ikaw mismo ay hindi na makakausad sa buhay. Pero ang magandang balita, ang mga pag-uugaling ito ay madali mong mapansin at mababago mo ito. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, gusto ko munang mag-shoutout sa aktibong viewers natin. Shoutout kay Jessa Acedera, Brents, Roga Manait, Ligaya Buendia, Siljo Azuniga, Connie Incaliado, Mia Maria's Vlog, Nek, Violet Candel, Felix Montibon. Heto na ang 9 na pag-uugali na ayon sa psychology ay common sa mga taong low quality. Number 1, walang pananagutan. Walang perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng high quality at low quality na tao ay madalas na nakasalalay sa pananagutan. Ang low quality na tao ay tumatangging akuin ang responsibilidad sa kanyang mga aksyon. Sa halip na aminin ang kanyang mga pagkakamali, sinisisi niya ang iba. Gumagawa pa siya ng mga dahilan o nagpapakabiktima para lang makatakas sa pagkakamaling nagawa niya. Tinatawag ito ng mga psychologist na external locus of control. Ano ang ibig sabihin nito? Yung naniniwala ka na ang buhay ay basta na lang nangyayari sa'yo. Sa halip na i-acknowledge mo na ikaw ang dahilan kung bakit ganyan ang kinalabasan ng mga ginagawa mo. May mga problema ba kung ganito ang klaseng tao? Napakalaking problema. Kasi ang ganitong mindset ang sisira sa relasyon mo sa mga tao o sa mismong sarili mong pag-unlad. Rerespetuhin ka ng mga tao kung kaya mong aminin na nagkamali ka. At mamahalin ka ng mga tao kung nakikita nilang natuto ka sa mga karanasan mo. Hindi madaling mag-take ng responsibility. Pero ito ay kinakailangan para makabuo ka ng tiwala at para na rin sa kapakanan mo. Number 2, gusto ng kaguluhan. May mga taong ganito ayaw ng tahimik. Maraming kaaway kasi yan ang gusto niyang buhay. Mahilig makialam. May kaibigan ka bang ganito? O kakilala na kung tahimik ang lahat, maghahanap siya ng dahilan para magalit. Tinutuyo, hinahalungkat ang past issues para lang may pag-awayan. Yung iba nang chichismis. Ang malala ay yung nag-iimbento na ng kwento. Akala ko noong una, ang ganitong tao ay sinusundan ng malas sa buhay. Pero yun pala ay mali ang pag-iisip niya. Low quality na tao. Makikitid din ang utak. Nag-e-enjoy siya sa ganyang kadramahan. Yun ang source ng kanyang kagustuhan na makakuha ng atensyon. Mararamdaman niyang importante siya dahil pinapansin na siya ng mga tao kahit in a negative way. Lalo na ngayon na uso na ang social media. Maraming magpapahype para lang tumaas ang engagement. May mga tao talagang adik na adik sa kadramahan. Kasi yun ang nagbibigay sa kanila ng excitement o control. Pero ang kawawa ay yung mga tao na nasa paligid niya. Kasi gagawan sila ng issue ng low quality na taong ito. Kaya ang may papayo ko sa'yo, lumayo ka sa mga taong ito. Sayang ang energy mo na magagamit mo sana sa mga bagay na may kabuluhan at doon lang napunta sa mga taong toxic. Ang taong high quality, fina-value nila ang katahimikan, ang peaceful na buhay at kontrolado nila ang kanilang emosyon. Hindi sila basta-bastang naaapektuhan ng kaguluhan sa paligid nila. Number 3, materialistiko. Walang masama sa pag-i-enjoy sa mga material na bagay. Pero kapag ang buong halaga ng sarili ng isang tao ay nakatali sa pera, sa katayuan o mga ari-arian, nagiging problema ito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga tao na mataas ang pagpapahalaga sa material na kayamanan ay may tendensyang magkaroon ng mababang antas ng kaligayahan. At ang tumaas ay ang anxiety at depresyon. Dahil ang materialismo ay lumilikha ng isang walang katapusang siklo. Anong ibig kong sabihin?
Kahit gaano pa karami ang nakamit at nabili ng isang tao, hindi pa rin ito sapat sa kanya. Palagi siyang naghahabol ng mga bagay na hindi naman nagdudulot ng long-lasting happiness. Temporary lang. Ang taong low quality ay inuuna niya lagi kung ano ang meron siya kaysa sa kung sino siya. Nanghuhusga na siya dahil marami na siyang pera. Hinuhusga na niya ang mga walang pera. May iba rin na ayaw nang tumanggap ng mga murang bagay dahil hindi pasok sa standards nila. At ang mas malala ay yung hindi na unconditional ang pagmamahal nila. Ano na? Transactional. Akala nila makukuha nila ang lahat ng gusto nila gamit ang pera. Tandaan mo, ang confidence mo at self-worth mo ay hindi galing sa material na bagay. Mas lalong yan ang dahilan kung bakit naging insecure ka sa sarili mo. Number 4, nagpapakabiktima. Ito ang sabi ko kanina sa number 1, na walang pananagutan. Lahat ay dumaranas ng mga pagsubok. Pero kung paano tumugon ng isang tao sa mga pagsubok na ito, ay dyan makikita kung anong klaseng tao siya. Nakuha mo ba ang punto? Ang taong low quality ay laging nagpapakabiktima sa kahit anong sitwasyon. Tinatawag natin itong victim mentality. Isang kaisipan kung saan ang isang tao ay naniniwala na ang buhay ay hindi patas sa kanila at wala silang kontrol sa kanilang mga kalagayan. Sa halip na maghanap ng solusyon, nakapokus sila na sisihin ng iba kung bakit nagkaganyan ang kanilang sitwasyon at naghahanap pa ng simpatya. Ang ganitong pag-uugali ay nakaka-drain emotionally para sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang healthy na pagsasama ay nangangailangan niya ng pananagutan at katatagan. Hindi ng patuloy na guilt-tripping at self-pity. Hindi maiiwasan ang mga hamon sa buhay. Pero kung paano natin ito haharapin, yan ang magde-define ng ating paglago. Uulitin ko, ang taong high quality ay may pananagutan sa kanyang buhay at hindi niya hahayaan na ang mga pagsubok ang magde-define ng kanyang halaga. Number 5, walang empatya. Ano ang empathy o empatya? Ang empatya ay ang kakayahang maunawaan ang damdamin ng iba. Ito ang nagbibigay daan sa atin na makabuo ng malalim na koneksyon at makapagpatibay ng ating relasyon sa isa't isa. Pero ang isang taong low quality ay walang empatya. Wala siyang pakialam sa emosyon ng sinuman. Sarili lang niya ang kanyang iniisip at wala rin siyang pakialam kung nakasakit na siya. Katulad din ito sa ugali ng narcissist kung saan ang isang tao ay walang tunay na malasakit sa sinuman, kundi sa kanilang sarili lamang. Ang mga taong may mababang empatya ay madalas nagkakaroon ng higit pang alitan sa kanilang mga relasyon at walang emotional intimacy. Kung walang empatya, imposibleng magkaroon ng tiwala at pag-unawa. Ang kakayahang makita o maramdaman ang nararamdaman ng ibang tao ay tanda ng emotional na talino. Ang isang high quality na tao ay alam niya na ang kabaitan at malasakit ay napakahalaga sa buhay. Number 6, walang respeto. Alam naman natin na ang respeto ay isa sa mga pinakapangunahing pundasyon ng anumang healthy relationship. Hindi lang sa romantic relationship, pati na rin sa friendship o kahit sa mga taong hindi mo kilala. Pero ang isang mababang uri ng tao ay palaging walang galang sa iba. Napakabastos ng kanilang pag-uugali, mapagmataas o wala silang konsiderasyon. Lahat tayo ay may mga bad days. Pero may pagkakaiba sa pagitan ng frustrated ka paminsan-minsan at ginawa mo ng ugali ang kawalang galang. Ang pagsasalita na may paghamak sa mga tao, palaging sumasabat sa usapan, o pagtrato sa mga tao na parang sila'y mababa sa kanya. Lahat ng palatandaang yan ay nagpapakita na isa siyang insecure na tao at feeling entitled. The way mo tinatrato ang iba, especially sa mga taong walang kakayahan, ay magde-define ng pagkatao mo. Ang tunay na kumpiyansa ay hindi nagmumula sa pamamagitan ng panglalait mo sa iba, kundi nagmula ito sa pagtulong mo sa kanila. Alam ng mga taong high quality na hindi kahinaan ang pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Sign pa nga yan ng kalakasan. Number 7, controlling. Kung mahal mo ang isang tao, kaibigan man yan o romantic partner, hindi mo dapat sila kinukontrol. Hindi mo dapat sila sinasakal. Pero ang taong low quality ay sinusubukan niyang kontrolin ang bawat aspeto ng mga tao sa paligid niya. Kinukontrol niya kung ano ang kanilang ginagawa, kung sino ang kanilang kasama, pati na rin kung paano sila mag-isip. Sa unang dinig, akala natin sobrang caring lang o sobrang concern. Pero over time, parang nararamdaman mo
na nasa hawla ka na. Hindi ka na makagalaw, hindi ka na makahinga. The constant need to be in charge, the passive-aggressive comments, the guilt-tripping, it all adds up. Alam mo ba kung bakit nangungontrol ang isang tao? Dahil yan sa takot nila na baka mawala ang isang tao o isang bagay sa buhay nila. Natatakot silang maiwan. Natatakot silang pagsabihan na wala silang kwenta. Natatakot silang mawalan. Pero ang tunay na koneksyon ay hindi nakabatay sa kontrol. Ito ay nakabatay sa tiwala. Nauunawaan ng taong high quality na ang pag-ibig at respeto ay hindi dapat pinipilit. Ang healthy relationship ay yung nararamdaman mo na safe ka sa taong yon. Hindi ka takot na baka husgahan ka niya o hindi ka nag-iisip na baka minamanipula ka. Ang nasa puso't isip mo lang ay tiwala. Number 8, sobrang negatibo. Okay lang naman maging negatibo, pero hindi okay ang sobrang negatibo. Nakakahawa ang negativity. Kapag sumama ka sa mga taong palaging nagrereklamo sa buhay, palaging nambabatikos, o palaging nakikita ang bad side sa lahat ng tao o sitwasyon, siguradong madidrain ka emotionally at posible na mahawa ka sa ganyang pag-uugali. Ang taong low quality ay laging nakakahanap ng dahilan para malungkot. Nakapokus sila sa mga problema, imbis na solusyon. Dinadown nila ang iba kapag nakikita nilang masaya sila at bihirang nagpapasalamat. Mga ingrata. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nilalayuan sila ng mga tao. Ang pangit kabanding ng ganitong klaseng mga tao. Kahit may magandang nangyayari sa paligid nila, pero nahahanapan pa rin nila ng butas. Psychologists have found that chronic negativity can actually rewire the brain, making it even harder to break the cycle. Tandaan mo, kung nakakahawa ang negativity, nakakahawa rin ang positivity. Ibig sabihin na sumama ka sa mga taong positibo sa buhay para maging katulad ka rin nila. Ang taong high quality ay nagsisikap na makita ang mas maliwanag na bahagi ng buhay. Naiintindihan niya na may mga hamon sa buhay, pero hindi niya hinahayaan na ito ang magde-define ng kanyang saloobin o ng kanyang mga relasyon. Number 9, walang respeto sa sarili. Kung paano niya tinatrato ang kanyang sarili, ganyan din niya tinatrato ang iba. Kung wala siyang respeto sa sarili niya, paano kanya re-respetuhin? Ang taong low quality, madalas ay napupunta sa toxic relationship kasi wala silang boundary and they settle for less than they deserve. Naghahanap sila ng validation sa iba sa halip na sila ang mag-value ng kanilang sarili. Hinayaan na lang nila na tatapakan sila ng iba. Nananatili sila sa sitwasyon na walang nagpapahalaga sa kanila. Kasi ang nasa isip niya, mababang tao lang siya. But self-respect is not about arrogance or pride. It's about knowing your value and refusing to accept anything that undermines it. Kung paano dinadala ng tao ang sarili niya, kung ano ang standard niya sa buhay, kung ano ang sineset niyang boundaries, nagre-reflect yan kung gaano niya rin pinahalagahan ang kanyang sarili. Ang bottom line sa video ito, ang asal ay umuhubog sa pananaw. Ang ating pagkilos ay hindi lamang nagde-define kung paano tayo nakikita ng iba, kundi pati na rin kung paano natin nakikita ang ating sarili. Ayon sa psychology, na ang paulit-ulit na mga pag-uugali ay humuhubog sa ating pagkakakilanlan sa paglipas ng panahon. Kapag ang isang tao ay patuloy na nakikibahagi sa mga negatibong gawi, maging ito man ay kawalan ng empatya, paghahanap ng gulo, o tumatanggi sa kanyang pananagutan, they reinforce an image that eventually becomes difficult to change. Pero sabi ko nga kanina, kung ang negatibo ay nakakahawa rin ang positibo. Katulad din kung negatibo ang pag-uugali mo, negatibo rin ang kalalabasan. Self-awareness and growth can transform the way a person is viewed and the quality of relationships they attract. Tandaan mo, choice mo yung ginagawa mo. Choice mo yung pag-uugali mo. And the choices we make determines the kind of person we become. Maraming tao ang nalulunod na sa buhay. Maraming mga taong walang layunin, walang direksyon, walang kasiyahan. Sa sobrang sanay na sa mga negatibong pangyayari, hindi na nila binigyang pansin kung paano maging masaya. Hindi man lang sila naghanap ng tamang solusyon. Paano ka makakahanap ng tamang solusyon kung ikaw mismo
ang naglimita sa sarili mo. Kung limitado lang ang iyong pag-iisip, mamumuhay ka rin ng limitado. Alam naman nating lahat na mahirap ang buhay. Paulit-ulit ko nang sinabi to. Pero wag natin yung gamiting dahilan para hindi tayo kumilos. May maraming pagsubok na nalampasan mo na. Di ba? May mga darating pang pagsubok na kailangan mong banggain. May kalungkutan rin at pagdurusa. Pero idadahilan lang ba natin to? Naniniwala ka ba na wala na talagang pag-asa? Naniniwala ka ba na ito na talaga ang buhay mo? Hanggang dito ka na lang ba? Ano ba talaga ang gusto mong gawin sa buhay? Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Hahayaan mo na lang ba na kukontrolin ka ng buhay? O ikaw ang magkukontrol sa buhay mo? Ngayon ay tuturuan kita kung paano itama ang pag-iisip mo. Number 1, matuwa ka pa rin kahit nahihirapan ka na. Mahirap bang maging masaya kapag nahihirapan ka na? Alam kong oo ang sagot mo. Pero sa tingin mo ba ay makakatulong ang pagiging malungkutin? Hindi, di ba? Mas lalong lulubog ang buhay mo kung hahayaan mo lang na ilulubog ka nito. Kapag palagi kang malungkot, mas lalo kang tatapak-tapakan ng sitwasyon. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo mapapansin ang mga magagandang bagay sa harapan mo. Nakapokus ka na lang kasi sa kadiliman. Huwag mong hayaan na ang maliit na pangyayaring yan ay kakain sa kaligayahan mo. Traffic lang, galit ka na. Isang negatibong salita lang ng isang tao, galit ka na. Hiniwalayan ka, sobra na ang reaksyon mo. Pwede ka namang magalit, wag lang araw-araw. At sa maliit na dahilan ng galit na yan, dinadala mo buong araw. Yan ang nagpapabigat sa buhay mo. Huwag mong bitbitin. Let it go. Hindi ba't ikaw lang din naman ang may kasalanan kung ba't ka nagkakaganyan? Kasi hinayaan mong maging ganyan ka. Ang pagiging masaya ay isang kagustuhan. Maaari mong piliing maging masaya. May mga bagay man na magpapalungkot sa buhay mo, pero nasa sayo pa rin ang huling pagpapasya kung magpapaapekto ka ba o hindi. Bear this in your mind. Life will always throw you discomfort, but don't react negatively. Ikaw lang ang may kontrol sa nararamdaman mo. Ipangako mo sa sarili mo na gagawa ka ng positibong bagay araw-araw. Kapag ginagawa mo yung pangako mo, mas lalong tatatag ang buhay mo. Wala nang makakapigil sa'yo. Alam mo ba kung anong tanging makakapigil sa'yo? Ikaw lang naman. Ang limitadong pag-iisip mo. May kanya-kanya tayong sitwasyon at dapat rin nating malaman na sa bawat sitwasyon ay may solusyon. If you're sending positive energy into the world, positive things are attracted to you. Marami namang positibong nangyari sa paligid, di ba? Hindi mo lang napapansin dahil nababalot ka ng negatibong pangyayari. Number 2, ang daming bagay na mapapasalamatan mo. Mahirap bang intindihin yan? Hindi lahat ng mayaman ay masaya. At hindi rin lahat ng masaya ay mayaman. May mga taong walang-wala rin sa buhay, pero makikita mo ang wagas nilang mga ngiti. Minsan ba'y naiisip mo kung bakit ganon? Masaya sila dahil pinapahalagahan nila ang mga maliit na bagay na nakamit nila. Bakit may mga mayaman na hindi masaya sa kanilang buhay? Kasi hindi sila natutong makontento sa mga bagay na meron na sa kanila. Palagi pa rin silang naghahabol ng dagdag na kayamanan. Hindi ko naman nilalahat, pero ito talaga ang masakit na katotohanan. Ano ang pipiliin mo? Pahalagahan ang maliit na bagay na nakamit mo na? O may marami kang nahawakan, pero pakiramdam mo ay kulang pa? Hindi ko naman sinasabi na kailangan mong maging mayaman para maging masaya. Ibig kong sabihin, ilagay mo ang iyong sarili sa tamang posisyon na kahit walang-wala ka, ay nakakaramdam ka pa rin ng kasiyahan. Yan lang naman ang hinahangad natin, di ba? Ang maging masaya. Always feel that you are blessed. Because you are really blessed. Number 3, magpakatotoo ka. Ilang beses ko na itong sinasabi sa mga videos na ina-upload ko. Pero marami pa rin individual ang nagtatago sa likod ng kanilang pagkatao. Naniniwala sila na kapag umaasta silang ganito o umaasta silang ganyan, marami na raw magmamahal sa kanila. Oo, marami nga. Maraming peking tao ang maa-attract mo. Kasi pinipeke mo ang sarili mo. Real people recognize real people.
So if you're fake, what do you expect? That's the sad truth. The truth cuts deep. You'll never attract the right people by being someone you're not. Tanggapin mo ang sarili mo. Tanggapin mo ang tunay mong pagkatao upang madali ka ring matanggap ng ibang tao. Unawain mo ang sarili mo upang maunawaan ka rin ng iba. Dahil sa lipunang puno ng pandidikta, isang malaking tagumpay na ang hindi pagsunod sa kanila. Sundin mo ang utos ng puso't isip mo. Lakasan mo ang iyong loob na ipakita ang tunay mong pagkatao. Number 4, makakaya mo yan. Alam kong nag-aalinlangan ka kung makakaya mo ba ang problema mo o hindi. Dahil sa pag-aalinlangan na yan, wala ka na rin ginawa. Palagi mo kasing iniisip na hindi mo kaya. Kapag iisipin mong hindi mo kaya, talo ka na kagad. Tingnan mo ang mga matagumpay na tao. Nagsisimula sila sa wala, pero nagtatapos sila sa meron. Bakit? Dahil iniisip nila palagi na kaya nilang baguhin ang kanilang buhay, na kaya nilang banggain ang kahit anumang pagsubok, na ang iniisip nila ay magkakatotoo. At nagkakatotoo nga. If you can see it in your mind, you can hold it in your hand. Bumangon ka at sabihin mo, kaya ko to. Talagang kaya mo. Paniwalaan mo ang salitang yan. Ikapit mo ang salitang yan sa buhay mo. May pangarap ka, di ba? Pagplanuhan mo ng maayos. Trabahuhin mo. Gawin mo ang lahat upang makamit mo. Number 5, magpakabait ka. That's the greatest power you have. Lahat ng taong mabait ay nananalo sa buhay. Hindi lang ito nangyayari sa TV. Kaya't huwag mong tapak-tapakan ng ibang tao. Hindi dahil mabait kang tao, ay mahina ka na sa mundong to. Takot ka bang magpakabait dahil iniisip mo na tapak-tapakan ka lang nila? Ang kabaitang ipinapakita mo sa mundo ay nakikita rin ng Diyos. Siya ang gaganti sa pinakita mong kabaitan sa lahat. Mas lalo kanyang iaangat sa buhay. Paano kung may masamang tao na sumasawsaw sa buhay mo? Papatulan mo ba sila? Ito lang ang may papayo ko sa'yo. Huwag mong kolektahin ang negatibo nilang enerhiya. Bakit? Ikaw ang masisira niyan. If you are kind, you will also meet kind people. Positive attracts positive. Number 6, isipin mo na may pagpapala at aral kang napupulot. Dalawa lang naman ang hatid ng ating problema. Pagkatapos ng matinding problema, may darating na magandang pagpapala. Kung wala ka namang pagpapalang natanggap, may aral ka namang makukuha sa problemang yon. O hindi ba't panalo ka pa rin sa huli? Lahat naman tayo ay nakakaranas ng matinding kahirapan sa buhay. Iba't ibang uri ng paghihirap. Take note, lahat tayo, hindi lang ikaw. Pero dalawa lang ang pagpipilian mo sa buhay. Susuko ka na lang ba? O lalaban ka pa? Ang mga taong madaling sumuko sa buhay ay ang mga taong hindi nakakaintindi kung ano ang kahulugan ng buhay. Ang mga taong patuloy na lumalaban kahit nahihirapan na ay palaging naniniwala na may pag-asa pa sila hanggat sila'y humihinga pa. Alin ka sa dalawang taong yan? Ikaw ba'y madaling sumuko? O ikaw ba yung palaban? Marami kang matutunan sa mga kahirapan na dinanas mo. Magagamit mo yan sa hinaharap. Dumating ang problemang yan para patatagin ka. Para mas lalo kang magsikap. Para mas maintindihan mo kung paano patakbuhin ang iyong buhay. Para malaman mo rin na may dahilan ang lahat ng to. Number 7, magtatagumpay ka. Maniwala ka na magtatagumpay ka. Paano ka mananalo sa laban mo kung sa isipan mo pa lang ay talo ka na? Tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Ang taong nakikita mo ay puno ng pasa sa buhay. Pero bumabangon pa rin siya. Maraming pinagdadaanan ng taong yan. Pero patuloy pa rin siyang humihinga. Patuloy pa rin siyang lumalaban. Lahat ng magagandang bagay ay mapupunta sa'yo kung magpapatuloy ka lang.